kliyente, no? Mga nililigawan na kliyente, maaari yung makaya, no? Makamit ang kanilang matamis na oo, guys. So, ito, suswertihin din kayo, mga kapiksi, no? You just have to have a clarity of the mind, guys, no? Pag sinabing clarity of the mind, kailangan malinaw sa isip nyo, guys, kung ano talaga yung gusto nyo. Hindi yung swerte na nakikipagsapalaran lang sa mga sugal, guys, no? Hindi ganong klaseng swerte ang sinasabi natin dito. Ang sinasabi natin dito is yung swerte na malinaw yung isip mo, may plano ka, okay? May plano ka sa buhay, kung gusto mo. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat na episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading, mga kapixie, para ngayong June, para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So unahin natin itong deck na to, guys. Ito yung mga money manifesting techniques para sa inyo. And by the way, mga kapixie, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, guys, may mga items tayo sa description box nitong video. Check nyo lang yun, tapos pwede nyo na rin i-check out pag gusto nyo, guys. So ito yung money manifesting technique or message para sa iyo. Spend gladly. Keep money flowing toward you. Your supply of money will dry up if you hoard what you have and are reluctant to part with it. Whenever you spend money, do so with a glad heart and the knowledge that that more money will flow to you to take its place. So, ibig sabihin nito, guys, huwag kayo masyadong magkuripot, okay? Iba naman yung pagtitipid sa pagkukuripot, mga kapiksi. Kasi yung kuripot, ano na yun yung parang tipong hindi ayaw na talagang gumastos kahit na may pera naman or kahit may kakayahan naman, guys. And, at saka yung tipong ayaw tumulong, no? Especially, guys, pag kailangan yung tumulong or when it comes to helping others, mga kapiksi, no? You have to do it with a glad heart, knowing na whatever you spend on, babalik at babalik din sa inyo, guys. Kasi kapag nag-hoard kayo, nag-hoard ng kayamanan, ng kaperahan, tapos hindi nyo naman nilalabas, pinuputol nyo yung daloy, no? Pinuputol nyo yung daloy ng biyaya, ng blessings na pumasok sa inyo, mga kapiksi. So, it's very important that you receive but you also give, no? Mga kapiksi. Yeah, so I hope that makes sense. Yung iba kasi takot na takot gumastos, mga kapiksi, no? And kapag natakot na takot kayong gumastos, ibig sabihin you are vibrating or you are tuned in the frequency of lack. Lack yun, mga kapiksi. L-A-C-K, kulang, kapos. And kapag ka ganun yung mindset nyo, mga kapiksi, ibig sabihin ganun yung mindset nyo, ganun yung energy nyo, ganun din yung may experience nyo, no? So, yeah, start affirming by saying money money come to me, mga kapiksi. O kaya naman you have to build a good relationship with money, guys. Isa sa mga best affirmations ko pagdating sa money relationship is I love money and money loves me. Money comes back to me tenfolds, no? Ibig sabihin, tuwing gumagastos ako dahil mahal ako ng pera, babalik at babalik sa akin yung pera. Okay? It doesn't mean na maging gastadora kayo, ouch, or spend recklessly. Iba naman yung spend recklessly sa spend gladly. Okay? Yung reckless naman, yun naman yung mga walang kapararakang paggastos. Yung iba, gastos na lang ng gastos kahit wala ng budget, di ba? Iba naman yon. Pag sinabing spend gladly, kung may panggastos kayo, di ba? And kung need naman, kung kailangan naman, di why not, di ba? Especially, guys, when it comes to helping other people, yun talaga yung pinaka gusto kong i-highlight, yung pagtulong sa iba, mga kapiksi. Kasi bukod sa nakakatulong na kayo, no? Iba pa rin talaga yung pakiramdam, guys, no, na may natulungan kayo, mga kapiksi. Nakatulong ka na sa kanila, magaan pa yun sa loob mo. Hindi ko alam, hindi ko masabi, hindi ko ma-explain. Basta, pag nagbibigay kayo, mga kapiksi, magaan talaga.
So, try nyo, guys, okay? And wala namang ano, guys, no, wala namang sukatan yung pagtulong sa ibang tao, mga kapiksi, no? As long as you give willingly, yung ibig sabihin yung bukal sa loob nyo, okay? Alright, so comment down below, Leo, if feeling nyo naka-resonate kayo. Tingnan natin yung ganap sa kaperahan nyo, guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, sa mga gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano publicin si ex, revise breakup. So, sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung ating money energy, mga kapigsi. Leo, kayo ay na-present ng King of Wands. Latag natin yung spread nyo, guys. And again, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelets, may mga items sa description box, guys. Pwede nyo i-check, tapos pwede nyo na rin i-check out. So, dito, guys, meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, air sign, Aquarius, Gemini, Libra, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you, maaring may ganyan kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other people na may ganyan sa kanilang natal chart. Ito, guys, unahin natin yung negative, no? Mga kapigsi. Merong deceptive energy dito. Ito yung mga scammer, manloloko, guys, no? So, una, merong mga bagong opportunity na pwedeng dumating sa inyo. Parang something new sa pandinig nyo, mga kapiksi. Okay? Parang something na exciting. Papakagatin kayo nitong scammer na to. Kumbaga parang hindi nyo pa siya narinig dati. Hindi siya mukhang scam. Parang kapanipaniwala siya, mga kapiksi, no? Bagong-bago sa pandinig nyo. Guys, pero it's a scam. Congrats, it's a scam, mga kapigsi. So, mag-ingat kayo, guys, no? Marami pa rin nai-scam until now, guys. May mga nagko-comment pa rin sa comment section na na-scam sila. Nawalan sila ng malaking halaga. So, paulit-ulit tayo dyan. Kapag lumalabas yung energy ng scammer, sinasabi natin agad. Kaya mag-ingat kayo, especially do sa mga bago sa pandinig nyo, no? Let's say, for example, bagong narinig na stock market, pero hindi pala stock market, no? Yung mga ganon, yung mga nagbabalat kayo na type of investment. So, mag-ingat na lang kayo, guys. Make sure na wala namang masama na mag-take ng mga opportunity. Pero bago kayo sumuong, no, sa mga opportunities na yon, make sure na nag-due diligence kayo, nag-research kayo, pinag-aralan nyo talaga, nagtanong-tanong kayo, di ba? Naghanap-hanap kayo ng mga feedback, baka mamaya scam, di ba? I-check nyo yung mga legitimacy kung registered ba sila or whatever, guys, para to ensure na hindi kayo naloloko, okay? And another thing is meron kayong mga problema, no? Parang mabigat yung mga iniisip nyong problema. This is more on mental. Pwedeng, of course, syempre, guys, kapag iniisip nyo, malamang nagmamanifest yan sa physical reality nyo, mga kapiksi. So, medyo nakakaramdam kayo ng stress, depression, yung iba, guys, parang depressed kayo. Pwedeng depressed kayo sa trabaho nyo, depressed kayo sa mga kasamahan, yung iba, depressed sa mga kasamahan sa trabaho since there are a lot of people surrounding you, mga kapiksi. Okay? So, medyo stop overthinking, guys, and start focusing on yourself, no? Mga kapiksi, and wag nyo masyadong dibdibin yung mga trabaho nyo, guys, no? Kumbaga, nandyan kayo para magtrabaho,
and tiisin nyo na lang kung wala naman kayong malilipatan. Ito yung mga bagong engagement guys, pwedeng mga bagong kontrata, mga bagong documents, mga bagong job offer, mga kapiksi na pwede nyong maranasan kung nag-a-apply kayo ng bagong trabaho, kung may nilalakad kayo ng mga loan, yan. Naglalakad ng mga loan sa mga co-op, sa mga bangko, maaaring magkaroon yan ng mga magagandang resulta sa inyo guys. Kung meron kayong mga nilalakad din guys ng mga kliyente, no? Mga nililigawan na kliyente, maaaring yung makamit ang kanilang matamis na oo guys. So ito, suswertihin din kayo mga kapiksi, no? You just have to have a clarity of the mind guys, no? Pag sinabing clarity of the mind, kailangan malinaw sa isip nyo guys kung ano talaga yung gusto nyo. Hindi yung swerte na nakikipagsapalaran lang sa mga sugal guys, no? Hindi ganong klaseng swerte ang sinasabi natin dito. Ang sinasabi natin dito is yung swerte na malinaw yung isip mo, may plano ka, okay? May plano ka sa buhay, kung gusto mo magnegosyo, kung gusto mo mag-abroad or mag-invest, ganyan. Malinaw yung isip mo, may plano ka. Kapag ka in-execute mo yun, suswertehin ka. Yun yung ibig sabihin ng swerte na to guys, no? Hindi yung mga swerte na nag-online bet ganito. Magsasabi saan ako ng pangalan. Kaso baka naririnig ko kasi dito sa ibang kapitbahay, ganyan. So, iwas-iwas tayo sa mga ganon guys, nakakasira ng buhay yun. Pero dahil matatanda na kayo, bahala kayo. Kung gusto nyo magsugal, kayo ng bahala, no? Pero hindi yun, itong swerte na to guys, hindi yan mga swerte sa sugal, kundi swerte sa mga plano nyo sa buhay, no? Again, pag-aralan nyo mabuti, planuhin nyo mabuti yung mga action nyo. Kapag inayos nyo yung plano guys, so swertehin talaga kayo. So, i-mind nyo na yan, mga swerte sa trabaho, swerte sa negosyo, swerte sa plano, mga kapiksi, no? Yan yung mga magagandang energy na nakita natin para sa inyo. Comment down below guys if naka-resonate kayo. So, bunot tayo ng isa pang card para sa inyong additional na mensahe, mga kapiksi. Chakra clearing guys, no? Cleansing ito. Magdasal kayo mga kapiksi. Call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes, kasi minsan may mga blockages tayo, no? May mga blocks tayo sa puso, sa isip. Kailangan natin mag-cleansing, kailangan nyo magdasal, humingi kayo ng tulong sa mga spirit guides nyo guys para maging malinaw yung isip nyo. Again guys, diba, suswertehin kayo sa mga plano nyo. So, kapag mayroon kayong clarity of the mind, mga kapiksi, papasok yung swerte sa inyo. Suswertehin kayo sa mga plano nyo. So, very important na magdasal kayo, humingi kayo ng gabay, guys, para magabayan kayo sa tamang landas. Okay? Alright. So, yeah, comment down below, Leo, if feeling nyo naka-resonate kayo. And yung magaganda dito guys, especially itong swerte na yan, i-mind nyo na yan sa comment section. For more tarot readings, ito yung playlist nyo guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time mga kapiksi. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.